Ano nga ba ang dahilan sa nangyaring pagpaslang sa magsasakang si Mario? Sa isinagawang pagsisiyasat ng resibo, nakahanap namin ang dalawa sa mga anak ng biktima na si Mario Enalizan. Ayon kay Jenna, isang caretaker at magsasaka sa lupain ng kanilang kaanak, ang kanyang namayapang ama. Nasaan yung tatay nyo bago naganap ang krimen hanggang sa maganap yung krimen? Sabi po nung kapatid yung bunso kasi inutusan daw po siya ng tatay ko bumili ng posporo. Magdidilim na daw po. Yung tatay ko naglakad-lakad parang sasalubungin ata siya. Nadaanan yung bahay nung pumatay sa tatay ko, nagiinuman. Tapos tinawag pa nga po yung tatay ko para patagayin. Paano ko pinatay ang inyong ama? Pinagtataga po, ang dami po dito sunod-sunod. Kakaganon siguro yun. Pinalo po nila ng tubo, nagpulta po namin yung tubo. Yun dito sa harapan po ng tubo, para hindi makalayo siguro. Taong 1998 daw na magkaroon ng alitan sa pagitan ng kanyang ama at dalawang magsasaka tungkol sa pamamahala sa koprakan na sinasaka. Ang alam namin, pinag-umpisan din yung sa lupa ng pinsan ng tatay ko na siya nang pinapamahala doon. Matagal na po hindi nagbibigay ng doon sa may-ari, ng parang upa. Kaya sila sa barangay, nagharap-harap sila pati yung may-ari. Tsaka yung nanay, tatay ko. Kasama ang bunsong anak ni Mario na si Bongbong binalikan ng resibo ang lupa sa Tuga, Leyte, kung saan daw nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang partido. Ito nga, tunghag na. Pag bibigyan pa sila ng pantanim, kulang yung pantanim nila. Pinatawag ira na ang tagiyan to na nga, hindi rin nabahin. Tapos yung kuwan nila nga, maghag na itatay. Tapos pag kuwan, aradoa, iragin patay. Ikinwento rin ni Bongbong sa resibo kung paano pinagtulungan di umano ng dalawang suspect ang kanyang ama noong gabing iyon hanggang sa ito'y mamatay. Hinawakan ko, wala nang buhay. Naghintay na lang ako ng mga pulis. Ilang saglit pa, nakita na lang daw nilang magkakapatid ang kanilang tatay na duguan. Tadtad na mga taga sa buong katawan at tila hinataw pa raw ng kahoy sa binti. Hindi na rin nila malaman kung saan tumakbo at kumaripas sa mga suspect. April 12, 2024, matapos ang napakaraming taon ng paghihintay. Isang lalaki ang namatay ng tagain ng mga kapwa magsasakat. Isang magandang balita ang dumating sa pamilya ni Jenna. Ikaw si Alan. Itong April 17, nagtungo si Jenna sa Cap Grave para harapin ang suspect sa pagpaslang sa kanyang ama. Gawin ko sa iyo yan. Gawin namin sa iyo yan. Matutuwa rin ba yung mga anak mo? Sobra kayo. Kaya pala nag-aalias-alias ka ng pangalan kasi ganyan ang gawain mo. Kasi yung mga kasama mo. Samantala, base sa impormasyon na nakuha ng mga kapulisan, pumanaw na raw ang isa pang suspect na si Danilo Cordete, 10 taon na ang nakalilipas. Sa nangyaring pagkakahuli kay Alan Lacaba, nabunutan ng tinik ang pamilya Enalizan. Tila isang hakbang ito para tuluyan na nilang makamit ang hustisya para sa kanilang ama.